Sinabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna ash-shaytana yanfiru min al-bayti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag niyong gawing kubur o libingan ang inyong mga bahay. Tunay na ang syaitan ay tumatakbo papalayo mula sa bahay na kung saan binabasa doon ang suratul Baqarah. Isa sa pinakamalakas na panglaban sa sihir, ito ay suratul Baqarah. Kung hindi mo kayang basahin ang suratul Baqarah, mag-play ka. Lalo na ako ang piniplay ko na suratul Baqarah kay Imam Faisal at saka kay Tawfiq bin Said As-Sawaig. Bali, itong dalawang ito na kare na ito, pag nagpiplay ako ng Baqarah, nararamdaman ko na humihina ang syaitan at alhamdulillah napapalis ang syaitan. Itong suratul Baqarah din ay la yastati'ul batala. Kung di ako nagkakamali sa pagkakasabi sa hadith, ibig sabihin hindi kayang tiisin ng mga mangkukulam. Pag narinig nila itong suratul Baqarah, hindi nila kayang tiisin na mapakinggan ang suratul Baqarah. Ano pa kaya kung basahin nila, mas lalo hindi nila kayang basahin ang suratul Baqarah. Tapos ang suratul Baqarah din, ang dalawang huling ayat ng suratul Baqarah ay napakaganda pag babasahin natin sa gabi, yung Amanar Rasul hanggang sa katapusan ng suratul Baqarah. Napakaganda pag gabi. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, sapat na ito para sa kanya sa nag-recite ng dalawang last na ayat ng Baqarah sa gabi na yun. Sapat na ito para sa kanya sa gabi na yun. O kamakala sallallahu alaihi wasallam. Hindi ko lang alam yung wording na hadith, pero ganoon din. Tapos meron ding wording na sa hadith, yung last 2 ayat lang suratul Baqarah ay ayaw din ng syaitan yun. Umaalis din ng syaitan sa bahay na binabasa ang suratul Baqarah, dalawang last na ayat ng suratul Baqarah. Pero kung hindi pa na-epektibo, magbasa tayo ng suratul Baqarah, yung buong suratul Baqarah. Kung hindi kaya magbasa, mag-play. Siyempre, kailangan aralin din natin kung paano bumasa ng Quran para habang nagpi-play yung suratul Baqarah, nasasabayan natin. At unti-unti, pag binasa mo yung Baqarah, hindi ka na nauutal, kaya mo nang basahin, mga 3 oras, kaya mo nang tapusin ang suratul Baqarah. Napakalakas nitong suratul Baqarah. Kaya nandito din sa suratul Baqarah yung ayatus sihr. Wattabi'u ma tatlu syayatina ala mulki Sulaiman. Bali, itong ayat na ito ay napakalakas din. Subukan nyo rin basahin to. Dahil nandun sa ayat na yun, kung yun ang ayat na patungkol sa sihir, patungkol sa kulang. At napakaganda. Marami pang fadail, marami pang magandang katangian ng suratul Baqarah. Pwede nyo i-research dyan sa internet. At maganda talaga palagyan. Ako siguro mga sa isang buwan, mga 3 beses kong babasa ang suratul Baqarah. More or less. Dahil napakaganda talaga ng suratul Baqarah. Iba talaga ang Kaya nga, pagkatapos ng Fatiha, suratul Baqarah ang sinunod dahil merong hikmah ng Allah Ta'ala dyan. Kung bakit niya sinunod dyan. Yung mga ibang nagbabalik Islam, mga reverts, kaya sila nagbabalik Islam dahil sa power din ng suratul Baqarah. Dahil sinabi niya sa suratul Baqarah, "Zalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin."
Ito ang kitab, la rayba fihi, na walang pagdududa para dito. At gabay para sa mga muttaqin, sa mga may takot sa Allah Ta'ala. Bali ito po, pag tinatamaan tayo na sihir, Suratul Baqarah, mag-play lang po tayo ng Suratul Baqarah at unti-unti, kung di pa tayo marunong bumasa ng Quran, mag-aral tayo at para mabasa natin ang Suratul Baqarah. Yan ang aim natin, ang layunin natin para ma-memorize ang Suratul Baqarah. Hindi man ma-memorize, kung hindi mo ma-memorize, kailangan, lalo na pag sinasabihan ka ng sihir, kailangan mabasa mo ito. Mga 3 hours, 4 hours, kung nababasa mo yan ng 3 hours, at yung Suratul Baqarah, natatapos mo sa 3 hours, napakagandang na yun, okay na yun. Napakaganda na yun. Dati ang mabilis kong pagbasa Suratul Baqarah, 1.5 hour. Tapos sinusunod ng Ala Imran, sinusunod yung 30 minutes. Pero ngayon, medyo nagkasakit tayo. Hindi na natin gano'ng kaya yung gano'n. Okay. Ilang mga kapatid sa panamatalang Islam. Wa sallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.